Kaya mo bang mabuhay habang palutang-lutang sa dagat? Nung nakita niyo yung mga winasak na bahay, Nakita namin binawasak talaga, lumayo na kami. O tumira sa ilalim ng isang konkretong tulay? hindi kayo natatakot na bigla na lang bumagsak? Wala pong choice, ma'am. Wala po kami. Hindi po namin kaya mangupahan eh. Karapatan ng lahat ang magkaroon ng desenteng tirahan. Pero sa Pilipinas, mukhang suntok pa ito sa buwan. Tinatayang nasa mahigit 6 na milyon ang kulang na pabahay ng gobyerno para sa informal settlers at low-income earners. Ang nakababahala, posibleng umabot daw ito sa 22 milyon sa taong 2040. Paano nga ba ito tinutugunan? May pag-asa pa kayang makamit ng maralitang Pinoy ang kanilang pangarap na tahanan? Sa dalampasigan ng isang maliit na isla sa Parañaque City, naabutan naming itinatali ni Crispin ang isang balsa. Pero hindi ito pangkaraniwan dahil ang palutang-lutang na balsang ito sa Manila Bay ang nagsisilbi nilang tirahan. Itong pulo po na to, marami pong bayan. Isa po kami sa nakatira dyan. Bigla pong dinimolis po kami. Hindi kami sabi nila, babayaran nila kami ng pera, hindi naman po kami nabayaran. Basta wala kami nauwian. Basta namatay na lang yung tatay ko. Yun, naiwan kami rito. Wala na po kami natirahan. Pero paano na lang kami dito? Dito po kami bumubuhay sa dagat. Kaya yun, dito na lang kami natira. Pag-isipan namin na gumawa ng kubo-kubo, yan, kagaya nga po yan, floating. Hanggang ngayon, dito kami nakatira. Mga 10 taon na po nakatiran. Yun, sa karoon ako ng asawa, nagkaanak na ako po ng 4. Address sa kalawakan ng Manila Bay. Inaanod ang kanilang bahay, ano? So, itong lokasyon na to, hindi sila lagi nandito. Minsan nandun sila, minsan nandoon. Ang buhay nila dito sa dagat, katulad na lang ng tubig, maalon. Pero maswerte tayo ngayon dahil panatag ang panahon. Yun nga lang, di natin sigurado kung bukas, ganun pa rin. Yan po yung solar na yan, yan pong nasisilbing ilaw namin tuwing gabi. Paano po yung ano ninyo, CR ninyo? Ayan, dito lang po. Bisan, nagbabalit lang. Mabilisan. Pag walang tao, diretso na. Naglalaro sa labas ang 2 anak ni Crispin na sina Mikoy, 7 taong gulang, at si Harry, 5 taong gulang. Hi! Si Mikoy, sanay na sa paggamit ng bangka sa dagat. Dahil sa kawalan ng birth certificate, hindi pa nakakapag-aral ang 2. Ang isa naman nilang kapatid na babae, inaalagaan muna ng kanilang tiyahin sa ibang bahay. Nanganak? Kailan? Kahapon lang? May baby na kayong kapatid? Walang nanganak. Sa loob ng tagpi-tagping balsa, nagpapahinga ang kinakasama ni Crispin na si Ashley. Kapapanganak lang kasi ng ika-4 niyang anak. Sa mismong balsang ito, nagsilang si Ashley. Biglaan siya gabi. Hindi ko naman din alam na manganganak ako na. Kasi sabi ko, alam ko magpapasok pa lang ako ng Siam eh. Alam ko nga, 7 buwan lang to eh.
tumawag kami ng kamadrona, nagputol ng pusod niya, binayaran na. Kaya yung cellphone namin na isang lano na. Wala pang pangalan si baby, ano? Wala pa. May mga pinagpipilian nyo. Meron na kayo naisip? Meron na, pero kapag ano nga, papadiretso na may pang birth certificate na ganyan pang asikaso eh. Sabay-sabay na yun. Kung mapagbibigyan ng diskarte ngayon itong December, siguro may pera naman siguro ngayong December. Gustuhin man daw nila ipa-check up agad ang bata, kapos pa sa pera. Ewan ko ba, mahirap sobra. Danas namin yung isang kahig sa tuka. Lahat dito danas namin. Na ako sa sarili ko, hindi ko nga akalain. Makakaranas ako ng ganun. Kahit itong mga bata na to, minsan naiisip ko, ano ba naman itong buhay na ganito, di ba? Ano na nga ito, nagiba na nga. Nakailang giba na to. Ito nga, dingding namin na parang pabagsak na. Nung bagyo. Pag sinabing ilang giba na, dahil... Galaw siya ng galaw. Ah. Kailangan, syempre ang isang bagay, pag galaw ng galaw, sino ba naman sa araw-araw na minuto gumagalaw, hindi? Tsaka yung kawayan na bubulok din eh. Oo. Pinakaano niya kasi tali lang eh. Pinakamatibay na... So minsan nahulog. Hindi pa ako. Oo. Hindi nakapako yung mga yan. Pinakamatibay na ano niya, yung tali. Halos lahat. Pag na yung tali, may kaya kailangan, bumaba siya ng bumaba. So kung bigyan kayo ng pagkakataon, aalis kayo dito? Oo naman. Eh si Mister parang sabi niya, dito nga hanap buhay niya. Hindi, kung kami tatanungin, syempre may mga pabahay naman tayo na malapit lang, di ba? Kumbaga, kasi marami kami narinig may mga pabahay na parang wala pang hanap buhay na ano. Kaya tingnan mo sila rito, may mga ibang kubo, nagbabalikan sila rito kahit may iniwan nila yung bahay nila. Kasi andito sa malapit yung hanap buhay nila. Panguha ng tahong ang kabuhayan ni Crispin. Pupunta namin sa laot. Pagpunta namin sa laot, sisid kami. Buksot kami ng salamin, panag-jack. Tapos papanda rin yung motor. May hose po yung hose. Sisid. Gamit ang kompresor, sumisisid siya sa lalim na 10 talampakan. Sige po. Dito sa pagtatahong ni tatay, gumagamit siya ng kompresor. So, alam natin na medyo delikado yon dahil hindi ganoon ka-stable yung supply ng oxygen. Walang oxygen tank, katulad ng ginagawa ng mga divers na meron silang sarili nilang dala. Dahil mahal yon, ito gumagamit sila ng ganyan, na kumukuha lang sa atmosphere. Delikado rin siya dahil kapag nabutas yung tubo, naputol o natanggal mula dun sa supply niya, eh hindi naman makakaangat kaagad si tatay. Dahil alam natin, malalim ito at kapag mabilis ang angat mo, yung pagpalit ng pressure ay delikado sa katawan. Nagpalipat-lipat si Crispin sa ilalim ng dagat. Hinahanap ang mga tahong na pwede nang anihin. Siguro ang tagal sa ilalim ng isang tao, mga 30 minutes sa ilalim. Ganun lang po ang paghangon ng tahong. Sisid, angat. Mahirap po pag yung sa dumadayo na kami doon sa ibang lugar, gaya sa pier, gaya pag wala na rito ng taong sa pier, dumadayo na kami doon. Yun po mahirap pag sisid kami sa barko, mga barko po yun eh. Sa ilalim sisid kami. Pag yung namatay po yung makina. May posibilidad po doon na mamatay din kami doon sa ilalim pag hindi kami makalabas. Kasi mahaba po yung barko eh, malaki. Yun po ang delikado. Ilang sandali pa,
umahon na si Crispin. Ayun! Totoo ba yan? Wow! Kamusta naman po yung huli? Basta po, yun pong Oh. nakakuha kasi medyo marami sana, medyo malilit pa yung iba eh. Ah. Umabot ng 3 tabo ang naipon niyang tahong. Kada palaot, kumikita si Crispin ng 500 pesos. Pag-iwalay po yan, tao. Ito, Saan ang basura? tapon na po yan, direct sa ilalim ng tubig. Basura ito. O, yung team po. Galing yan sa Manila Bay. Yan ang taong. Pero pag maganda, kumikita rin ng 700, 800. Isang araw po, pag lumabas po kayo, ang pinsan po, hindi naman pare-pares. Isang araw, minsan, sa isang linggo po, minsan tuloy-tuloy. Minsan sa isang linggo, patid-patid. Noong araw na yun, kape at tinapay ang inalmusal ng pamilya. Sanay na sa dagat ang magkapatid na sina Mikoy at Hari, pero dahil marumi ang paligid, hindi rin maiwasang masugatan sila. Oh, ba't may sugat kayo dyan? Bago din to. Saan galing yan? Naiwan ng nabubo. Kadalasan po yan, nahuhulog minsan pag wala ako. Minsan pag lumalakot ako, nahuhulog yan. Ito naman, di alam. Malilikot po kasi. Hanggang sa natuto na lang po maglangoy. Yung dalawang bata na yan. Hindi lang sina Crispin at Ashley ang nakatira sa balsa sa bahaging ito ng Manila Bay. Dahil sa paligid nila, nasa mahigit 10 pamilya pa ang nakatira sa mga balsa. Nitong nakaraang buwan, sinira ng bagyong Enteng ang karamihan sa mga bahay sa Manila Bay. Kabilang na ang bahay ni na Crispin. Nasira po yun, yung bahay namin. Nasira po. Dito po ako sa bangkala to. Kasama po nila ako sa laot. Pag uwi lang namin po, sira na po yung bahay ko. Kalahati. Yung kalahati nga po. Oo, oo. Buti po, may kapitbahay ako. Sinagip yung pamilya ko. Nilagay mo na yung Doon sa kanila. Sa kanila. Kinuha niya yung pamilya ko. Nilagay sa kabila sa bahay. Oo. Pero parang lulubog na yung ano ninyo, Lubog buong na balsa. po. Hati na nga po eh. Oo. Bumaliktad na yung isa. Buti Ayun na lang save natin. nyo pa yung kalahati. Sakto po, dumating ako. Kaya nasig po. Habang idinodokumento namin ang buhay ng pamilya, biglang dumating ang ilang tauhan ng task force ng lokal na pamahalaan. Pakay nila, paalisin daw ang mga nakatira sa balsa. Wala nang nagawa ang mga nakatira sa balsa at isa-isa silang umalis papalayo. Kabilang na ang pamilya ni na Crispin. Kailangan na kasi pag dumating sila, ikipayin na nila to. Gibet, bakit daw? Ewan ko kung anong pinaglalaban nila. Gano'ng kadalas na nangyayari yan na may pag-aang pa nagigibay kayo? Madalas po yan. Madalas po nangyayari sa amin yan. Ano explanation sa inyo? Kasi, ang abutan ko lang eh. Ako sa akin po nilagay yung kubo namin. Kaya ang ginagawa ninyo, Hindi, alayo na lang po. Hinanggan sila. Ako lang mag-isa, hila ng ganyang kubo. Hila dyan para malayo na kami. Kung gaano ko sa kahirap yung sakripisyo yung ginagawa ko. Yung darating sila. Alam mo sa kanila itong dagat. Kung palisin kami, ganun na lang. Ito po kahirap dito yung buhay. Para kami mga hayop ng pagtabuyan eh. Para po kaming hayop ng pagtabuyan. Minsan sa dyan, sinatakot pa kami. Pag di kayo dyan umalis, gigibayan namin yan kahit nandiyan pa kayo. Eh siyempre, nasaan sila eh. Sila nga sa tama lagi. Lagi kaming mali. Kaya ang ginagawa na lang namin, sumusunod na lang kami, miski labag sa kalooban namin.
Pero, sinasabi lang namin sa kanila, huwag yung papakailaman ng pamilya namin sa inyo. Pero ilang oras lang pagkaalis ng aming team, nakatanggap kami ng mensahe. Hinilang po bansa namin sa gilid. May mga dinemolish daw na mga balsang bahay. Dito na kami nag-alala para sa pamilya ni Crispin, lalo't may bagong panganak silang sanggol. Sa gitna ng tirik na araw sa Taytay, Rizal, isa-isang pinipili at pinipitas ni Nanay Annalyn. 44 na taong gulang ang ibebenta niyang kangkong. Paano niyo malalaman pag okay na, pag marami na? Ganito po. Pagka 2, 4, 6, 8, 10, 14. Yan. 27 po, 27. 27 pieces. Opo, 27 Kasi, pieces po. kasya na dun sa ganyan. Opo, kasya na po sa ganitong. 10 pesos na po ito benta namin. Oo. Kada bungkos ng napipitas na kangkong, binabayaran ni Annalyn ng 50 pesos ang kanyang bayaw na siya raw nagtanim ng mga ito. Dito sa kanilang bakuran, malapit lang dun sa kanilang tinitirahan, sa ilalim ng tulay, makikita nyo itong malawak na kangkungan. Dito kumukuha ng hanap buhay si Nanay Annalyn, pati na rin ang kanyang mga kapitbahay. So ito, tanim daw ng kanyang bayaw, at binabayaran niya yung kanyang bayaw na nagpunla dito noon-noon pa. Opo. Tapos tumutubo na lang at pipitasin na lang nila, tapos ibebenta sa palengke. Kada araw, kumikita ng 300 piso si Annalyn mula sa pagbebenta ng kangkong. Pagkatapos ng halos 1 oras na pamimitas, tinulungan siya ng kanyang anak na si Trisha, 8 taong gulang, sa pag-iipon ng kangkong. Saglit muna silang umuwi para magpahinga. Ang bahay ni Nanay Annalyn, nasa ilalim ng tulay na ito sa Taytay, Rizal. Sa unang tingin, tila normal ang tulay na ito na kumukonekta sa Taytay at sa Taguig. Pero alam nyo ba, nasa ilalim pala ng tawirang ito, may 17 pamilyang ginagawang silungan at panawid buhay ang konkretong tulay na ito. Pwede po bang tumuloy? Tuloy po kayo. Sige. Dahan-dahan po kayo, ma'am. Madulas po ang daan. Ano ba bababa dito? Sige po, diretso po. Kaya niyo po ba? Yan. Buti na lang. Sige po. Baba kisi po. Matangkad ako. Dahan-dahan po, medyo may lumot po dito, baka madulas Oo. po. Itong mga konkretong ito, yan yung mga steps nila pababa. Opo. Parang makeshift na hagdanan, ano? Opo. Pero parang madulas pa rin eh. Buti pa yung mga bata, ano? Sanay? Opo, tumatakbo po sila dyan. Teka lang. Pababa, paakyat. Talaga? Opo. Tinatakbo nila ito? Tinatakbo lang po nila yan, ma'am. Galing nga. Uy! Parang natatakot akong apakan po yung sahig ninyo. Baka... Hindi po kayo lulubog. Hindi naman. po. Mabigat ako eh. Hindi po, sige lang po. Mabigat ako, sigurado po kayo. Sige lang po. Kakayanin ba ako dito? 23 taon na silang nakatira sa ilalim ng tulay na ito. Mula po nung nag-asawa ako, 2000 po, dito na po ako nanirahan. Yung asawa ko po kasi taga dito, ang pamilya niya, nagsasaka po sila ng mga kangkong, talbos ng kamote, yung po ang hanap buhay nila. Kaya mula po nung nagsama kami, dito na rin po kami nakatira. Sa pinagtagpi-tagping silungan, pinalaki ni Nanay Annalyn ang kanilang 9 na anak. Mahirap po. Wala kaming tubig, wala kaming kuryente. Kaya lang wala naman po kaming pagpipilian. Paano nyo na-disenyo ito? Nung una po, dyan lang po kami sa ibabaw ng bato. Asawa ko na po kasi katulong po gumawa nito. Nag-construction po siya. Ginawa po nila ito. Tapos nilagyan ng mga construction ng mga ganyan, mga kahoy na yan. Tapos nung umalis na sila, ay, pwede tayong tumira doon.
Kaya po napunta po kami dito sa ilalim na to. Baga, ito na yung bubong ninyo, no? Opo, yan lang po muna yung tulog. Itong tirahan konkretong namin. ito. Hindi ba yan nagva-vibrate kung may dumadaan na, ano? Truck truck. Nagbabibrate po yan. Parang may duyan po dito. Opo, nagbabibrate. Hindi kayo natatakot na bigla na lang bumagsak o ano? Nandun din po yung takot namin. Kaya lang po, minsan po talagang wala pong choice, ma'am. Wala po kami. Hindi po namin kaya mangupahan eh. Siyempre po, pag lumalaki, katulad po dati, siguro mga 20 years po. Wala pa pong pumping station. Pag lumaki po ang tubig, umaapaw po yan dito. Ang isa sa mga anak niya na si Clyde, minsan nang nalaglag sa butas ng bahay. Yung dingding po na ganito. Yung ganitong dingding po. Nahulog. Naghagis kasi siyang tali. Tapos paghagis siya ng tali, sumama po siya ito. Ayan po siya. Ito yung nahulog? Opo, ayan po. Yan. Ito dahil dito? Opo. Ano po nangyari sa ulo niya? Ayun po yan. Tumama po dun sa bato. Aray! Basta po yung ganito. Itong tahi po yan dito. Aray! Dalawa dito. Tapos nung kinuha po namin siya, walang malay. Hindi ko alam po ano gagawin ko. Pero yung isa ko pong anak matapang, isa ko anak ng babae, matapang po siya. Tinampot po niya. Ayun, dinala po namin sa rainforest. Tinahi po yan eh. Siguro, ang pinakaginhawa nila dito ay hindi sila inuulan. Yun nga lang, may ilog sa baba na sinasabi naman ni nanay, hindi naman umaabot dito. Nung ondoy lang. Sa mga pundasyon ng tulay, nakasulat ang pangalan ng kanyang mga anak, pati na rin ang kanilang mga pangarap. Sana ngayong taon ay magkaroon kami ng magandang Pasko. Wish ko na sana maging masaya kaming lahat. Sa gitna nung pinagdaanan po ninyo, masaya kayo? Masaya ba kayo? Opo, kasama ko po mga anak ko. Kumbaga ko may mamahiling man po ako yung makaalis po kami dito. Mabigyan ko po na maayos sa buhay mga anak. Yun po. Kaya lang, minsan diniisip po, hindi ko pa alam paano nga ba yung susolusyonan. Sabi ko mga anak, ang solusyon yan eh. Mag-aral kayo mabuti para makaalis tayo dito. Kayo na lang yung pag-aasa ko eh. Tapos kung ako, yun po. Yun lang po hanap buhay ko eh. Magtinda ng gulay. Mas magaan daw ang buhay noong kasama pa niya ang asawa. Pero nakulong ito dahil sa isang gulo nitong Agosto. Mabarkada po kasi siya eh. Mabarkada. Pero nung una, hindi naman po. Nito lang pong huli, parang nabringwas na siya ng barkada. Hindi niya na inisip yung mga anak niya. Wala na siya inisip na obligasyon. Hinayaan ko na po. Sakit din po ng ulo. Kaya ngayon, mag-isang itinataguyod ni Nanay Annalyn ang kanyang pamilya. Pag nagkakasakit po, yun po, pag nagkakasakit, yung mangangapa ako kung saan ako kukuha ng pambiling gamot. Yung po, napakalaking hamon po ng hirap sa akin noon. Tulad po niyan, yung asawa ko, hindi ko naman po sa inaano. Ang hirap po pagsabihan, ako po lahat ang nagsasakripisyo. Mula sa pag-aaral, sa pagkain ng mga anak ko. Sa lahat po ng bagay na po, ako po lahat. Pero kinakaya ko po. Kaya ganoon na lang ang pagpupursige ni Nanay Annalyn sa paghahanap buhay. Glenn, lagay mo doon. Lagay mo doon sa labas. Dito, pray na tayo. Dito. Pero napansin namin na 8 lang ang anak na kasama niya. Dito na ipinagtapat ni Nanay Annalyn ang nangyari sa anak na si Daniel, 4 na taong gulang. Kinuha po siya ng madre sa akin. Muntik na po kasi siyang mamatay, na dehydrate po. Ngayon po, dahil nakakulong yung asawa ko, hindi ko po kaya, hindi ko na po alam kung ano gagawin ko. Yung madre po, sila po ang sponsor ko sa school ng mga bata. Sila po ang tumutulong sa akin para mapag-aral sila. Sobrang hirap po. Parang naman, mas mahirap po yung nararamdaman ko. Nahirap na mahirap po. Parang lulubog na po ako.
nung oras na kinuha po siya sa akin. Pero wala po magawa. Kumapit lang po ako para mabuhay po siya. Dito po natutulog kami ng mga anak kong babae. Dito po. Dito po nahulog yung anak ko. Pero Nay, kung papipiliin kayo, kung i-relocate kayo doon sa may Baras, uli, Opo. mas gusto niyo ba yun? Opo. Para sa mga anak ko po. Hindi kayo nagtanong sa gobyerno? Binabaan na po kami nila, pero wala nga pong kasiguraduhan. Hindi po nila alam kung saan kami So hindi naman kayo, kasi pag nakikita natin sa balita, lagi sinasabi, matigas ulo, ayaw umalis. Hindi po siguro kami kasali doon, ma'am. Kasi kami po, kung ikabuti po namin, bakit po kami makikipagmatigasan ng ulo? Tsaka bawal po yung tinitirhan namin. Kaya po sabi nila, i-relocate kami. Masaya po kami, i-relocate kami. Sa pag-aaral ng United Nations, tinatayang nasa 3.7 million ang bilang ng Informal Settler Families o ISF sa Pilipinas. Marami sa kanila nakatira sa slum area at mga danger zone tulad ng tabing dagat, sementeryo, mga matatarik na lugar at tabing ilog tulad ni Annalyn. Matapos mabalitaan ang nangyaring demolisyon sa mga balsang bahay sa Manila Bay, agad naming binalikan sina Crispin. Kamusta po kayo? Mabuti naman po. Oo. Ano po ba kayo? Na-demolish din kayo? Oo, may alis kayo. Punta kami rin sa labas ng bato. Pero na-save naman ang bahay nyo? Save naman po. Hindi naman sinira Hindi ng LGU? Nakatakas? Mm. Pero bumalik na kayo ulit? Hindi pa po. Andun pa rin. Bawal po kasi dito eh. Kaya babawal pa nila. Bali, tinatago nyo lang? Matago lang po. Lahat ng mga kubo ron. Oo. Andun lang sa laot. Muli kong sinamahan si Crispin papunta sa kanilang balsa para kamustahin din ang mag-ina. Ano nakita niyo yung mga winasak na bahay? Ayun po, nakita namin na binawasak talaga. Lumayo na kami para hindi po madamay sa amin. Hindi po mawasak yung bahay din namin. Linayo ko na po. Tutulak namin. Buti nga nandito sila. Yung pagdating dito sa gitna, naila kami pupunta rito. Paano? Hindi na sa gilid ng isa namin nakita ang balsa ni na Crispin. Dito na mismo, sa gitna ng Manila Bay nila ito ipinwesto. Yan, eto na. Nakikita na natin yung mga bahay na mga ilan-ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito talaga maluwag ang espasyo. Noong gabing yun, mga nahuling tahong ang inihanda ni Crispin. May mga araw ba kayo na talagang walang-wala? Yung kayo makakain? Marami man, kung walang-wala lang. Marami. Siguro sa isang buwan, 2 beses nangyayari po yan. Pagka ganun, anong inuulam ninyo? Pupunta ako rin sa dagat to. Kukuha ko yung taong. Kahit pa malaki ang alon niya. Kahit hindi pa bangka ang gamit ko, kahit ganyan lang style ko. Kahit ang mga matatayog na pangarap ay maaabot, kasama ang inaasam na tahanan. Papalawigin pa natin ang ating programa sa abot kayang pabahay, lalo na para sa mga mahihirap nating kababayan. Itong nakalipas na taon, inilunsad natin ang pambansang pabahay para sa Filipino Housing Program o 4PH. Ayon sa DSUD o Department of Human Settlements and Urban Development, tinatarget ng administrasyon na makapagpatayo ng 3 milyong housing units hanggang 2028. Kalahati ito sa naunang target noong 2022 na 6 na milyong units. At kapos sa kasulukuyang 6.5 million backlog o kulang na pabahay sa bansa. Ano na po yung progress po ng 4PH as of today? Meron kaming almost 170,000 units na ginagawa. Lagi akong binabatikos, nasaan yung pangako naming bahay. Alam mo, yung pagtayo ng building, 2 years eh.
Siguro in 3 years time, makakakita ka ng multi-development. 2026, nandyan yan. So 170,000 units. Medyo malayo pa yun sa 3 million. Hindi, lalatag lahat yun. Kasi pagka nakalatag lahat yun, ibig sabihin, mag-start ang construction yan. All over the country. Yung another 3 million. Yung 3 million, madi-deliver dyan, time of the President. Ngayon, yung another 3 million, siyempre, nasa construction stage lahat yan. Pero ang deliver rin after another 3 years. Kaya po ba ninyo in-adjust yung 6 million target to 3 million? Oo. Kasi nilagyan nyo ng panahon yung construction. Construction, oo. Kasi pag sinabi ko 6 million, hingi na hingi yung tao, nasaan yan. So, niligay ko nandun sa program ng construction. Pero yung programa, tapos ang 6.5 million. 1 milyon kada taon sana ang pangakong pabahay ng Housing Secretary. Pero aminado siya na mahabang proseso ang kailangan para sa proyekto. Vertical housing o condominium type kasi ang klase ng pabahay na gagawin sa ilalim ng 4PH program ng gobyerno at kinakailangan ang private loans para matugunan ang kakulangan sa pondo ng gobyerno. Para masolve yung problema ng housing, kailangan mo mga 6 trillion. Saan mo kunin yun? Pero hindi po sapat ang budget. Wala. 6.5 trillion pesos ang tinatayang halaga para matugunan ang lumalalang backlog ng pabahay sa bansa. Pero nasa kulang-kulang 4 na bilyong piso lamang ang inilaang budget ng pamahalaan para sa DSUD sa 2025. Higit na mababa ito mula sa mga nakaraang budget ng ahensya. Sa ilalim ng 4PH, huhulugan ng benepisyaryo ang housing unit sa mababang interes at mahabang panahon. Ganito yung buong programa. Lahat ng squatter sa Metro Manila, lilinisin. Yan ang programa ng Marcos administration sa panahon na gusto niyang gawin. Kaya nga minamadali namin yung funding. Pag private property, bibilid ng gobyerno for them. Para doon na rin sila nakata. Kasi nasanay na yung mga tao dyan sa lugar na yun eh. Diyan yung trabaho nila, dyan lahat. So ayaw na namin sila alisin dyan. Pag dyan sila at nakita ng magandang kapaligiran, kamukha sila ng kapitbahay nila sa tabi, at may dignidad na, magtatrabaho nila. Dito yung ginagawa namin, ang monthly amortization is 4.5 to 3.6. Kumbaga ang presyo ng 4PH is 1.8 million. Ang katapan doon sa private developers is almost 5 to 6 million. So, ang laki na ibaba because of developers ang gobyerno. Pero hinaing ng Urban Poor Associates o UPA, masyadong mahal pa rin ang kailangang bayaran. Hindi naman hinihinging maging libre ang pabahay, pero dapat tiyaking abot kaya ang mga ito, lalo na para sa mga pinakamahihirap. Yung street dwellers, yung nakita ninyo na nakatira sa bangka, walang programa para sa kanila ang ating government. Yan ang katotohanan. Kasi ang tinitingnan pa rin ng government, yung mga housing arm ng government natin ay makabayad yung mga tao. Pero yun ang pinaka kritisismo dito sa programa po ninyo, na hindi siya para sa poorest of the poor at yung homeless walang programa para sa kanila. Hindi, mayroong programa din kami dyan. Pero ayaw kong bigyan ng incentive sila. Binibigyan mo incentive yung mga tamad. Binibigyan mo incentive yung ayaw magtrabaho. Tapos bibigyan mo ng bahay. Meron din akong programa sa, kung talaga tayo mahirap pa ngayon, baka ngailangan mo ng bahay, bibigyan ka rin namin. Kasi pwede ko naman isubsidize lahat yan. Pwede rental muna, pwede kami gumawa ng bahay for rental for the meantime. Pero kailangan mong lumipat na ng bahay. Nandito tayo ngayon sa Pasay area, malapit lang sa airport, sa staging area na nagsisilbing temporary shelter para sa mga informal settlers na benepisyaryo ng 4PH program ng gobyerno. So nakikita nyo itong mga to, temporary housing yan. Ginagawa pa siya sa ngayon at habang tinatayo yung condominium, dito muna titira yung mga na-displace mula sa kanilang location. Siyempre tatanggalin muna sila, dito sila pupunta sa staging area na ito. At pag natapos na yung building, nasabi nila karaniwan 2 years daw ang tinatagal bago matapos, at least, ililipat na sila doon para sa kanilang pabahay.
Gamit ang container vans, nagtayo ang DSUD ng temporary shelter para sa 297 families mula sa isang informal settlement sa Pasay. Dito titira ang mga benepisyaryo sa loob ng 1.5 taon habang ongoing pa ang konstruksyon. Miss Gretch is an open area beside the daycare kasi medyo maliit. So para extendable yung ating facilities for the kids. Yes, actually. So ang kailangan na lang talaga nila gawin is dalhin yung mga gamit nila and lumipat na rito. So provided na po lahat, kasama na yung mga convenience outlet, as well as meron din tayong allocation for air condition. Walang renta ang pagtira rito. Bayad lang sa magagamit nilang tubig at kuryente. Para sa mga gusto maghanap buhay dito sa temporary shelter, pwedeng meron silang sari-sari commercial store. space dito. 42 stores ang naka-align nila. Libre lang din yung renta. Ang babayaran mo lang yung kuryente at tubig. Yes, ma'am. Pero ang lilipatan nilang condo housing unit maaaring umabot hanggang 1.3 million pesos. 4,800 pesos kada buwan sa loob ng 20 taon ang magiging hulog para sa isang 1.3 million na housing unit na may laki na 24 square meters. 2,500 to 3,000 pesos naman kung huhulugan ng 30 taon. Dito na papasok ang Pag-ibig Fund na siyang tutulong sa pagbibigay ng mga pautang. Pag sinabi mo ng milyon yung halaga nung tinitirhan ko, parang nakakatakot din talaga. Kaya, parang kung, ibig sabihin ito, doon sa 100,000 units na target po ninyo, ay yung segment ng population that you're aiming for are those who are in the working class. They're not the informal settlers. Yes. Okay. Why? Kasi, ang coverage ng Pag-ibig Fund membership are those working. Diba? You have to earn at least 1,000 pesos a month. So that sounds high for 4,800 pesos for amortization. So again, that's why Pag-ibig Fund allows 2 more co-borrowers. Wala po bang pag-asa na mababa pa yung monthly amortization? Meron. Kailangan bayaran? Meron. Tulong ulit yung gobyerno. Sasapuan ulit ng gobyerno yung amante. Kung maglabas pa sila ng subsidy. Ayon kay Secretary Acuzar, sasagutin ng gobyerno ang 5% na kinakailangang bayarang interes ng benepisyaryo. Pero sa pamilyang naghihikahos at namumblema pa lang sa kakainin sa araw-araw, paano nga ba magtatabi para sa pambayad ng pabahay? Paano naman ang mga walang kakayahang umutang gaya ni Crispin at Annalyn? So hindi naman po sa tamad sila o wala silang trabaho. Hindi lang talaga enough yung opportunity na meron sila. Lumabas ka lang ng bahay mo, marami ka makakuha trabaho eh. Sa construction na, namumblema nga yung mga contractors kayo, wala silang makuha tratauhan eh. So, magkano sweldo? 600 per day. Magkano lang kailangan ko sa'yo? 100 per day, mga 150 pesos per day. Kailan di po nila alam na may ganun eh. May ganun. Most of them are not educated. Hindi nila alam na, hindi sila aware. Hindi sila aware talaga. Kasama yan sa programa ng 4PH. Kung ikaw, puro sa dapur, hindi mo kaya. Bibigyan ka, kahit magwalis ka lang. Minimum wage, makakabayad ka na. Kasi ang 2.6 lang kami. 2.6 to 3.6. Ang kaya daw nila, 500 pesos. Kung ganun mo yan, meron yung City Hall. Tutulong. May usapan kami doon eh, ng City Hall. Pag hindi kaya, tulong sila doon sa, may tinatawag kami na yung monthly amortization support. For the meantime na nilirehab ka, nahanapan ka ng trabaho, titira ka muna sa bahay na yan, bibigyan ito sa tutulong ang local LGU na para makabayad ka ng bahay. Magiging mahal dun sa ating mga kababayan, lalo na yung mga informal economy. For example, yung magbabalot, magbabawang, magpa-pedicab, magkano lang yung income nila sa isang araw. Eh kung magbabayad sila dyan sa 4PH na 2,000 monthly or more pa nga, hindi lang 2,000 eh, hindi na nila kakayanin yun. Dito sa video na ito, makikita natin yung eksena sa isang resettlement area dito sa Baras Rizal noong Setyembre lamang, nung binagyo sila ng bagyong Enteng. Makikita mo dito halos lagpas tao na at halos aabot na doon sa bubong
yung level ng tubig. Ang nakakagulat, dito inilipat yung mga nasa lanta ng Bagyong Ondoy noong 2009 sa community na ito. Yung mga dapat na iligtas, binaha rin pala. 15 years later, eto. Kamustahin natin si ate. Isa si Aling Teresa sa mga nakatira sa pabahay na ito ng gobyerno. Lumubog ang bahay nila sa Antipolo City noong kasagsagan ng Bagyong Ondoy noong 2009. Pero mula noong lumipas sila rito sa pabahay, makailang ulit na raw silang nalubog sa baha. 13 years na kayo. Pag ganitong ulan, anong nararamdaman ninyo? Kabado na po, ma'am, kasi within 3 hours, lumalaki na ang tubig pag tuloy-tuloy ang ulan. Lumalaway pa po doon. Nitong nanalasa ang Bagyong Enteng na wash out daw ang maliit nilang tindahan. Bumagsak po yan nung last na talaga? Baha. Tapos yun talagang wash out talaga to kasi dito dumaan talaga yung tubig. So yung buong bahay nyo, bagsak din? Opo, bagsak talaga to. 3 days ata namin kinumpuni. Nang makaipon, nagpatayo siya ng second floor ng kanyang bahay. Kasi may time kasi ma'am na hanggang dyan, katulad ngayon, nung nakaraan, hanggang dito po kasi talaga yung baha. Kaya as in talaga dito? Opo. Opo, yan, nandyan pa yung dahon. Ito po, kwarto ito? Hindi po, parang sala-sala na lang yan. Sala Simula ma'am nung nagbaha, hindi pa kami talaga as in totally nakakaayos ng mga gamit kasi istag-ulan pa, kaya hindi pa kami pwede magbaba ng gamit kasi yung baha nga. Kung tutuusin, ito yung housing na binigay ng NHA. Magkakahilera yung mga nasalanta nung Bagyong Ondoy. Makikita mo, tapat na tapat nila itong sapang ito. Talaga namang mamamonitor nila kung tataas na yung tubig, babaha na rito. Kaya naman, ang solusyon ng mga tao rito, para kahit papaano maisalba nila yung mga gamit nila na pinagpaguran, pinaghirapan, gumagawa na lang sila ng second floor. Narelocate din dito sa housing sa Baras ang pamilya ni Mang Johnny Ray matapos naman masunog ang kanilang bahay noong 2010. Kaya nga, akala ko nga, nilipat kami dito, walang baha. Pagdating pala dito, halos taon-taon baha. Ito yung ulan, baha. Kailan nagsimula yung pagbaha? Mula pa nung lumipat kayo dito? O may taon na biglang lumala? Meron nga yung Anong taon yun? So nung unang 3 taon, walang problema? Wala problema po. So anong year kayo lumipat dito? 2010 ano? 2010. Kung wala to mo, nakagalaw ka natin, tuloy-tuloy ng mga baha rito. Kunting ano lang. Ito talaga yung dahilan? Opo, itong ano ito, ang ilog na to. Kunting ulan lang, pag tuloy-tuloy 2 oras, baha na. Dati, halos 1 linggo, wala pa. Saan kayo lumilikas niyan pagka gano'n? So sa isang taon, gaano kadalas kayo lumilikas? 2 beses. Regular yun? Oo. 200 pesos ang bayad kada buwan sa National Housing Authority o NHA para sa pabahay tulad nito. Pero dahil kapos, hindi na raw nila ito nabayaran. Dati po nababayad kami ngayon, hindi na kasi medyo tagilid tayo sa taon-taon, nababasa tayo. Marami bang ayaw na magbayad din? Gawin din man po magbayad, siyempre yung iba. Yung iba ba, yung binaba, sabi yung katwiran, magbabayad tayo taon-taon, lahat ng gamit natin, lubog din, paano tayo maka-recover niyan? Kasi binabaha po kami dito. Baga, nasa lanta na kayo. Oo, nasa lanta. Magbabayad pa kayo. Ito nang ano doon. I-relocate yung iilan sa mga tao dun sa danger zone. Nilagay sila sa Baras. Pagdating sa Baras, binabaha pa rin. Mas malala pa daw yung baha. Bakit po kaya ganun? Climate change din yan eh. Minsan, kung ikaw developers, di mo naman sisipan developers. Kung minsan, meron kasing tinatawag dyan doon sa investigation mo, kung ikaw nagde-develop na, hingi ka ng clearance.
Nasabihin sa'yo ng public works, ang highest level of flood dyan ay ganito. So magdi-develop pa ngayon dyan yan. Kaya yung highest flood level. Yung ilog dyan, at that time malalim. So tuloy-tuloy yung tubig. Pero pag maraming desiltation yung ilog, aangat na ngayon yung tubig. Pag angat ng tubig, tatamaan na ngayon yung highest level ng flood. Yun ang karamihang nangyayari ngayon sa lahat ng development. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Ilang kilometro lang ang layo mula sa relocation site ni na Aling Teresa. Natagpuan namin ang isa pang pabahay dito sa Baras, Rizal. Pero mistula itong ghost town. Ayon sa mga report, higit 6 milyon ang kasalukuyang housing backlog ng Pilipinas na tinatansya ng United Nations na maaaring umabot ng 20 million by 2040 kapag hindi nasolusyonan ang problema. Kaya naman talagang nakapagtataka kapag nakita mo itong proyektong pabahay na ito dito sa Baras, Rizal. Tila napag-iwanan na, nakatiwangwang at hindi napapakinabangan. Wala ni isang nakatirang residente. Mataas na rin ang mga halaman at talahib. Marumi rin ang loob ng pabahay. Grabe, sayang to. Ang ganda. Meron na siyang tiles. Naparitadahan na. May pintura na. Yung skim coat. Tapos, ito, may lababo na rin. Connection na lang kulang. Wala pang inidoro, pero may tiles na din. Sa isa sa mga post ng NHA Region 4 Office, nasabi nila na itong mga pabahay pala ay dapat ibibigay sa mga informal sector families mula sa Manila Bay. Mula doon, pagkatapos ng clean up, dito sila sana i-relocate. Yun nga lang, kung makikita mo, talagang hindi pa tapos. Kung naayos sana nila, dito na sana titira sina Crispin at ang iba pang mga pamilya mula doon. Yung sa Baras po, I will need to check. Pero I think yung mga bahay niyo, we turned over to the LGU. Lilipatan na lang po ng LGU. Yung mga bahay naman po nakikita natin na walang pinto and wala pong mga windows, yun po ay inaantay lang po. Once ma-turn over po and may titira, lalagyan po natin ng doors and windows yan. So, sino po in charge doon in identifying sino yung titira? LGU na yun? LGU po. So, kumbaga, effectively, from NHA, na-turnover nyo na? Tama po. And yung iba naman po, let's say from Quezon City, ililipat po namin. Nagawa po namin yung bahay. Pero nagkakaproblema po kami kasi hindi po ayaw po lumipat ng mga tao from Quezon City to Baras, Rizal. Sa hirap magkaroon ng sariling bahay, marami sa mga Pilipino ang pinipili na lang umupa. Ayon sa pinakahuling census, tinatayang may halos 3 milyon o katumbas ng 10.8% ng mga household sa bansa ay umuupa. Pero maging ang halaga ng mga paupa ngayon, masakit na rin sa bulsa. Depende sa laki at lokasyon, umaabot mula 5,000 pesos hanggang 60,000 pesos ang renta sa Metro Manila. Sa paghahanap namin online, may ilang abot kayang paupahan sa Metro Manila akong nakita. Limitado nga lang ang espasyo sa tinatawag nilang cabinet o capsule house. Kaya kailangang maging madiskarte kung paano pagkakasyahin lahat ng bagay. So sa taas, meron siyang 2 metal tubes and it serves as sampayan. May built-in table na rin. So if kakain ka, magsusulat, or kahit magsa-cellphone lang, madali mo lang siyang masiset up. Here's the view on my window nga pala. Ang ilan, mistulang kulungan. Halos isang dipa ang lapad at kinakailangang yumuko para makapasok. Nasa 3,500 hanggang 5,000 pesos ang buwanang upa sa mga ito. Kaya kahit masikip, pinagtsatsagaan kesa walang masilungan. Sabi sa atin ng mga ahensya ng gobyerno para talagang masolusyonan yung krisis ng housing sa Pilipinas, kailangan nila ang tulong ng private sector. At ang makikilala natin ngayon, isang individual na may magandang ideya kung paano mabibigyan ng disenteng tirahan ang mga nandito sa Maynila.
Hello! Hello, Gretchen. Ito si Panya. At ito ang kanyang retrofitted trailers na gawa sa container van. Yes. Oo. Paano niya naisip to? Well, itong project nagsimula to noong 2011. So, the mission is to provide affordable, dignified housing para sa ating mga mamayang minimum wage workers. Ang City Hub naman is not designed para permanent living space ng pamilya. Ito ay parang hotel ng workers. So, they stay here during their work week and then go home on the weekends. Kaya nga ang pinoprovide namin, it's more like a Japanese capsule hotels. So, they have capsule beds inside. Okay, sa ganito, ilan po ang capacity? Dito sa branch na to, we have 400 bed capacity. Wow! Let me show you inside. So dito, ito yung mga capsule beds. Provided na namin yung mga mattress, sila nila magdala ng beddings, kumot, unan, and meron din tayong foot locker. Oo. It's a single bed. So it's 36 by 70 inches. Meron din tayong mga lockers. Kadalasan, yung kritisismo sa ganitong klaseng tirahan, mainit. Kasi nga, container van yung gamit. Pero dito, nagawa nila ng paraan para mapaandar yung ventilation, natural ventilation. Kaya kung mapansin niyo, may mga lagusan ng init dito at paganyan. So, circulate yung hangin at presko. Kahit container van pa, yung ginagamit ng material. At hindi lang yan, kung mapansin mo, sa gitna, yung yero medyo transparent. Diyan naman dumadaan yung sunlight para pag umaga, maliwanag. Isa sa mga umuupa rito si Francis na tubong Cagayan de Oro City. Why did you decide to rent here? Kasi malapit siya sa work ko, which is sa Ortigas. Malapit lang? Yep. Gusto Santa Mesa? Talaga? Like mga siguro 10 to 15 minutes yung biyahe. Ba't nag-work kayo dito? Nag-aaral? Tatrabaho. Ay, katrabaho. Sa mga susunod na taon, plano raw nilang magbigay ng libreng tirahan sa mga low-income individual. Isa sa mga goals namin ngayon ay paano ibigay ang services ng City Hub for free sa ating mga kababayan. So isang way, business model na pinag-aaralan namin is to accommodate mga backpackers or foreign travelers sa aming facility. This way, yung binabayad nila sa amin, yun yung mag-augment sa payments ng mga locals. So eventually, if we have 20% ng capacity is mga travelers, they can augment for the 70%. Yes, so dito, we are able to solve yung problem ng low-cost housing sa in-city. Hindi man permanenteng solusyon sa kakulangan sa pabahay, pero kahit papaano, nakapagbibigay ng disente at abot kayang matutuluyan sa mga nangangailangan. Alas 7 na ng gabi, eto nga kung papansinin nyo, umuulan-ulan na. Para sa katulad nila na nakatira dito sa Manila Bay, sa totoo lang, karaniwan lang ito. Lagi namang umaambon-ambon dito. Kung ako kinakabahan na, sila parang patawa-tawa lang. Pero kapag lumakas na yung ulan at nakita na nila na medyo umaangat-angat na yung kanilang bubong, yun na yung senyalis nila na talagang masama na ang lagay ng panahon. Kapag nangyari yun, tsaka pa lang sila lilipat ng pwesto doon kung saan mas ligtas. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, sana naman daw lumutang din ang pag-asa para sa kanila. Ano pong pangarap ninyo sa pamilya ninyo? Maging maganda po yung buhay kahit paano. Hindi naman po nag-aangat ng magandang buhay. Yung tama-tama lang po sa pamilyang maayos lang. Ganun lang po. Pangarap na bahay? Kung meron masana kahit hindi po. Kahit ganyan lang ma'am na bahay. Kahit sabihin pa natin kahoy lang yan. Basta sa lupa? Nagpapasalamat na po ako dun. Sa harap ng magarbong distrito at nagliliwanag ng mga ilaw ng Pasay at Parañaque, matatanaw ang mumunting liwanag mula sa balsa ni Tatay Crispin. Ilaw na pinanghahawakan at kinakapitan ng kanyang pamilya. Wala man kasiguraduhan ang bukas,
Ang importante, naitawid nila ang araw na ito. Pero bukas, panibagong hamon na naman. Sa tahanan nahuhubog ang ating pagkatao. Dito tayo nagsisimulang mangarap. Ito ang ating kanlungan sa panahon man ng ginhawa at unos. Malaki man o munti, ang mahalaga ay ligtas ito para sa ating mga uuwi. Hindi natin kayang akapin lahat eh. Lalaki yung problema pag ginawa mo yun eh. Lalong walang kakabahay, lalong mas maraming mawawala ng bahay. Hindi mo 100% solution magagawa mo eh. Kaya kami dito sa DSUD, habol kami ng habol dito sa development all over the country para mahabol namin yung pangangailangan ng housing. Nakatutok po ang ating gobyerno at si Presidente rito. At yan ang pangako namin ay kailangan tatapusin po namin yan. Konting pasensya at paghihintay kasi yung formula natin ng 4Ps, vertical po. Hindi madaling solusyonan ang krisis sa pabahay sa bansa. Sala-salabat ang mga dahilan ng problema. Problemang nangangailangan ng agarang tugon mula sa gobyerno at suporta mula sa pribadong sektor. Masalimuot man, buhay pa rin ang pag-asa para kina Annalyn. Yun po. Pangarap din po namin magkaroon ng sariling matitirhan. Hindi po sa ilalim ng tulay kasi yung mga anak ko po, lumalaki na po sila. Kung yung po ang ibibigay sa amin ng gobyerno, sige po. Sa kabila ng hirap, pinipilit ni Annalyn na mapag-aral ang kanyang mga anak. Ayaw ko po danasin nila, hindi nanas ko. Na pinag-aaral ko po sila. Kahit mahirap po, nag-aaral ko po sila. Kahit halos di po ako matulog, ayan po, saksi po yung mga kapitbahay ko, kahit di ako matulog. Basta po, gusto ko makita na sa school sila araw-araw. Habang nag-aaral si Trisha, isang larawan ang iginuhit niya. Ito raw ang pangarap niyang bahay para sa kanilang pamilya. Yan po. Saan dyan yung kwarto mo? Ito po. At gaya ni Trisha, umaasa tayong balang araw, wala ng Pilipinong mapagkakaitan ng isang disenteng tahanang mauuwian. Ako po ang inyong lingkod at ito ang Gretchen Ho Reports.